Takdang dalhin ng babae ang apelido ng lalaki. Bato, pick. Oh my God. Yes, of course. I firmly believe your honorable valedictorian salutatorian. Wala ka nun. Honorable mention. Sa dulo ka ng listahan. Hindi, dapat, yes. Dapat dalhin ng mga babae ang apelido ng lalaki. Because, ano yan balik tayo sa nakaraan, Mami Julia, no? Ito ay kultura noon pa man. Panahon pa ng lolo mo. Na ito ay nagpapakita Lolo mo na tito ko. Magpinsan tayo. Hindi, ito yung nagpapakita ng unity, no, sa mag-asawa. Kaya dapat dalhin 'yan kasi kapag hindi mo dinala yung apelyido ng lalaki, no, kung ikaw ay babae, magkakaroon pa ng kalituhan, ng confusion, and baka tanungin pa kayo, kasal ba talaga kayo? Bakit hindi mo dala-dala yung apelyido ng asawa mo? Time's up. Ako ang nag-decide. Walang timer Article 370 of the Civil Code. Nagulat siya. A married woman may, sabi may, hindi ko na alam yung English yung kasunod dun. March pa lang ngayon, may ka. May use the surname of the husband. Sabi may, hindi shall. May option. Diba? Tayo, bro. So, ibig sabihin nun, kahit ang batas naniniwala sa identity ng isang babae. Hindi ibig sabihin, hindi basihan ang apelyido. Hindi siya sukatan para masabi mo na mahal mo ang lalaki. And, counter, wait lang. Sige, go. At yung sinasabi mong kultura kanina, Papi Bonj, ang dami ng mga kultura ang binago natin ngayon sa panahon natin. And I think it's time na dapat lang yung apelido, isa na yan sa ibigay na natin, ibigay nyo na sa amin. Alam mo, Total, hindi na rin naman kayo 100% provider. What? Wow, karamihan pa rin ng pamilya ngayon, lalaki pa rin. In a social structure, lalaki pa rin ang nagpo-provide sa karamihan ng pamilya. Hindi Ngayon, ka sure! Gamit na gamit. Hindi mo na alam kung anong gamit niya. hiniram lang po namin to. Shoutout DZXL News. Hindi, pero kasi kung iisipin mo, isn't it selfish na yung mga babae sasabihin yan, tapos lahat ng pagmamahal, resources, lalaki naman nagpo-provide. Ibibigay ko sa'yo ang salitang, or ibabalik ko sa'yo yung selfish. Isn't it selfish na pinakasalan nyo kami, kinuha nyo na nga kami sa pamilya namin, pati ba naman yung apelido, kukunin nyo pa rin? Pero mahal nyo kami, di ba? Yes, of course. That's out of the equation. Anong out of the Again, equation? hindi sukatan ang apelido, 'di ba? Ng pagmamahal. That's why it's called union. Pagsasama, pagkakaisa. May mag-isa ba na dalawa? May mag-isa ba na nang bababae pa? Ay, bakit ano ako? yun? Ba't ako yung nabababae? yun? That's problema yung mga babae yan. Ang alin? Ang matinong lalaki, that's why it's called union. Kaya nga kayo nagsama Kaya kayo nakatira sa isang bubong. Yun na yun. Kaya nga, yun na yun. Yun yun. Yun na yun. Hindi ibig sabihin, pati yung apelido ay babaguhin. Hindi. Kasi sa inyo na nga din yung mga anak. Oh, 'Di ba? sige, eto. Oh. Paano sa dokumento? Bibigyan mo pa yung burden yung anak ninyo. Bakit burden? Yung dokumento ninyo. It's just a matter of explanation, of communication. Napakaliit na bagay. Pero pinapalaki nyo, ang feeling nyo ay natatapakan kaagad yung pagkalalaki ninyo dahil lang. Tingnan mo Ito, based on true story to. Meron Yes. akong kaibigan, nag-apply Ay, based siya. on true story siya. Oo. Teka lang, meron din ako dito. Nag-apply siya ng Yes. loan. Aha. Muntik pa siyang hindi ma-approve kasi nga sabi, kasal ka, bakit iba Ako ba yung yan? apelido? Sa pag-ibig? Oo. Tingnan mo, simple. Ano nangyari sa friend mo? Oh. Di ba nakapag-loan pa rin siya? Why? Because it is a matter of communication. It's just a matter of explanation. Di ba? Ang apelido ang apelido po ng kalalakihan ay hindi naman pumatik na kailangan maging apelido din po namin. Dapat maging optional. I respect sa mga kababaihan na ginagamit ang apelido ng kanilang mga asawa. And it's okay. No judgment. Pero dapat walang pilitan. Payag ka, wala kaming entrega sa inyo.
Total, kanya-kanya din pala to Ay, eh. sunod na debate yan. Season 2 natin yan. Magkaibang usapan yan. Oh. Di ba magkaibang usapan yan? Ikaw, sa'yo na nanggaling yung union. Dahil sa apelido, hindi ka magbibigay. Be, dapat hindi ka nag-asawa. What kind of mindset? Ay, sorry. Nadadala po kasi ako ng emosyon. Hindi ako pinagsasalita. Natitense. Hindi, pero sa akin talaga, sa palagay ko, ang No. babae, kung pag-uusapan naman natin ang spiritual na aspeto, Yes. ang babae ay dapat magpasakop sa lalaki. No. At ang yes, pagpapasa- yes. I agree. I agree. Ang pagpapasakop, kasama na niyan, pati apelido. No, yun ang hindi ako agree. Di ba? Kaya nga, dapat you have one mind, you Aha. have one heart, you have one mouth, you have one house. Sa And lahat one surname. And one surname. Kasi nga, iisa kayo. You're number one. Kaya, dapat dalhin ng babae. Kasi alam mo kung bakit? It is the pride and honor of a man that his spouse bearing his surname. And so is the pride and honor of a woman bringing the surname of the father of the legacy. Eh bakit dapat pala kayo? Dapat tanggapin nyo yun. Dapat hindi pala kayo Kung nagpakasal. Grabe naman dahil lang sa apelido. Kaya nga, 'di ba, namamanhikan. Pinapaalam sa magulang na Kinuha mo na nga pati pa-apelido, ibigay mo na yun sa asawa mo. Tanungin mo. Wala namang problema kung oo. Pero dapat hindi sa pilitan. So ibig mo bang sabihin, paano kapag ang lalaki hindi pumayag? Ayokong dalhin mo ang apelyido ng ano, Dapat ng... simula pa lang klaro na yun. So meaning dahil lang sa apelyido hindi kayo magpapakasal? Posible, di ba? Oh my goodness. Posible. So shallow. Kasi, hindi kasi, you do not call it shallow. Ah. Do not call it like that. Insert sound effects. And then because you don't know the hugot. Like me, I grow up without a brother. na ganun na. I grew up without a father. Oh. And that's the only thing na minana ko sa tatay ko. Mm. That's why pinangako ko sa sarili ko na hindi ko papalitan ang apelyido ko. And that is non-negotiable with the husband-to-be. Eh paano sa susunod na saling lahi mo? Ah. Mawawala din naman yung ano eh, yung apelyido ng father mo kasi pag yung anak mo, dala-dala apelyido ng asawa mo, paglipas ng 3 henerasyon, hindi na nila matatandaan yon. That's on them, not on me. So personal yan. Yes, of course. Kaya Pero- ba sinasabi ko, it's a personal choice. Give it to us. Pero- so, sisimula pa lang, kung hindi na pumayag yung asawa ko. Sorry. Ano yung pera mo? Walang kwenta tong buzzer, no? Nagkasalita ako kasi. Sige, tapos mo. Anong sense na pag-uusap? Kung dun sa simula pa lang, sinabi na nung asawa ko ngayon noon, sinabi niya na sa akin na hindi ako papayag, then I will have my second thoughts. Pero hindi kasi applicable sa lahat yung sentimental value ng apelyido. I know. That's I personal. know. Hindi ko naman nilalat. Ang sinasabi ko lang sa debate natin ngayon, debate! Ang sinasabi ko lang, di ba, na hindi kailangan, hindi required na maging apelido namin yung apelido nyo din. Hindi ibig sabihin na nag-asawa ako, hindi ibig sabihin nun na mawawala na yung identity ko. No, you can still have your identity even if you need to change your surname. How so? Kasi bakit nagpalit ka lang ng apelyido, naging San Fernando ka, halimbawa, hindi mo nakilala sarili mo? Hindi Ano, naman. Magic? Ibang tao na ako. Okay. Hindi, ibig sabihin nun, yun na yung new identity ninyo bilang mag-asawa. Na iisa kayo ng goal, iisa kayo ng surname, iisa kayo ng gagawin sa buhay. O, paano nawala identity mo doon? It's a personal preference and it shows the immaturity of a woman. What? It shows the immaturity. Immaturity na wala na sa script. Nagulat ako. It shows the immaturity of a immaturity of a man who cannot understand doon sa sentimental value ng babae sa kanyang apelido. Tingnan nyo. Napakaliit na bagay for you to say na hindi ka magpapasakop sa akin, sa'yo na lahat. My body and soul, my everything. Ang pakiusap ko lang, total, hindi naman required. Maaari ba Hindi, na ang apelido ko ay ganun pa rin? Dalhin ko ang apelido ng tatay ko. pero karamihan pa rin ng mga kalalakihan ngayon, gusto nila, dadalhin pa rin ng apelido nila. Well, I think so. Yes.
So, tapos Doon na ako yun. nag-agree.